Nagpalang araw po sa ating pong lahat. So, dako po tayo sa mensahe ng ating prayer journal sa oras po ito. Sabi dito sa ating title, ang banal na kapangyarihan upang sirain ang kuta. Sabi dito sa ating scripture, 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 8. Kumain silang lahat ng iisang pagkain spiritual. So sabi dito sa ating introduction, kapag may problema ka spiritual, hindi pagsisikap ng tao ang sagot. So sabi nga po dito sa introduction natin, malimit pag may spiritual tayong problema, diba, sabi nga sa message, saan ba nanggagaling yung ating spiritual na problema? Walang iba kundi kay Satan. So patuloy na pinapahirapan ng tao sa Satanas upang ang tao ay dumako sa ganitong kalalagayan. Pag may spiritual na problema na ang tao ay dumadako sa pagsisikap na para malunasan nila ito. Kasi ito yung unang nangyari sa tao. Nagsikap ang tao para malunasan ng kanilang mga problema. So sabi nga dito sa ating introduction, ano ba yung ginawa ni Jesus Christ? Tinalo ni Kristo ang gawa ni Satanas, 'di ba? Lagi natin yung tatandaan sa ating buhay, 'di ba? Kagaya ni Kristo, 'di ba? Siya lang yung nag-iisang Kristo na tinalo niya ang gawa ni Satanas. At sabi nga dito, 'di ba, yung mga otoridad ni Satanas na patuloy na naghihirap sa tao ay yung mismo yung ginawa ni Jesus Christ. Pinako siya sa krus, namatay siya, at sa ikatlong araw muli siyang nabuhay para talunin si Satanas o para mawasak ang gawa niya at hindi na ito magpatuloy pa. Kaya nga po, sabi sa ating message, kailangan bilang isang anak ng Diyos, diba, mapanghawakan natin yung ibinigay na pangako ni Jesus Christ o ni Kristo. Sabi nga dito, taglay nila ang sagot upang sirain ang kuta. So bilang isang anak ng Diyos, diba, tinataglay natin ang sagot na nanggagaling kay Kristo para para sirain natin yung kuta ng kadiliman. So sabi nga sa ating last na pulpit message, diba, bilang isang anak ng Diyos, ano yung gawain ng bilang isang anak ng Diyos? Yung sirain ang gawa ni Satanas at hindi na ito magpatuloy, at ipinangako din ni Kristo, diba, na ang lahat ng ito ay tapos na. Kaya bilang isang anak ng Diyos, mga kapatid, tandaan natin na bilang isang anak ng Diyos, kailangan mapanghawakan mo ang pangako ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga sabi dito, si Kristo ay nagtagubilin sa kanila na baguhin ang mga paraan ng mundo. So ito po yung ipinangako kay Peter. So ano po ba yung ipinangako kay Peter noon? Diba? Kailangan sa buhay ni Peter magamit siya para baguhin ang mundo. So tayo din po bilang isang anak ng Diyos, diba? Pinangako to sa atin ng Diyos upang para baguhin natin ang mundo, na ang mundo ay ilagay natin sa sistema ng gospel. Ilagay natin yung mundo sa sistema ng salita ng Diyos at ilagay natin ang mundo sa loob ng mga pangako ng Diyos. So bilang isang anak ng Diyos, ito yung ating misyon na kailangan natin laging tandaan o lagi nating isipin. Kaya nga hanapin ang mga gawa na nauukol sa kingdom ng Diyos at sinasabi sa kanila na maghintay dahil sila ay puspos lamang ng banal na Espiritu. Kagaya nga sa nagawa ng mga disipulo ng Diyos, at diba, pumunta sila doon sa Mark's Upper Room Movement. Anong ginawa ng mga disipulo ng Diyos? Sila ay nanalangin. Hiniling nila sa Diyos na pagkapuspusin sila ng banal na Espiritu at sila ay mga nagsalita ng iba't lingwahe. So, ano ibig sabihin ng mga kapatid? Diba? Meaning to say, na napuspos sila ng banal na Espiritu. Hinintay nila yung pangako ng Diyos. Na anong pangako ng Diyos? Wait my promise. Intayin nyo yung aking ipinangako. Walang iba kundi ano po yun? Yung banal na Espiritu. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, kung hawak mo ngayon sa buhay mo ang pangako ni Kristo, ang pangako ng salita ng Diyos, kailangan maranasan mo sa buhay mo ngayon na mapuspos ka lagi na banal na Espiritu. Hindi yung tuwing Sunday ka lang napupuspos ng banal na Espiritu. Kaya nga ang pangako ng Diyos, anong sabi?
araw-araw kailangan puspos tayo ng banal na Espiritu. Kasi once na nararanasan natin sa buhay natin, na puspos tayo ng banal na Espiritu, na kahit ano man ang dumating sa atin na problema, diba, challenge, diba, maiisip natin na kailangan makita ko lang sagot na tanging si Kristo lang, diba? Kasi ganun ang nararanasan ng isang tao pag puspos siya ng banal na Espiritu. Kagaya ng mga disipulo na naranasan nila sa Mark's Upper Room Movement, diba? Tapos po sila ng banal na Espiritu, kaya natanggap nila yung absolute answer. Kaya nga po sabi dito sa ating pangalawa, bakit nag-relate sina Priscilla at Aquila? Ano po bang meron sa buhay ni Priscilla at Aquila? Noon si Priscilla at Aquila ay naroroon sa larangan ng Mark's Upper Room. Doon nila pinarating ang mensahe na nagmumula sa Panginoon. So ano po yung mensahe na ipinarating ni Priscilla at Aquila? Diba? Ayun yung nag-resurrect ang Diyos. Ayun yung nag-resurrect ang Kristo. Mismo sila ang nakakita kung paanong tumaas si Jesus Christ doon sa kaharian ng kanyang Ama. At may ipinangako to. Ano yung ipinangako niya? Doon sa Mount Calvary, diba? Yung kaharian ng Diyos ay magaganap. Diba? Kaya mga kapatid, kagaya sa buhay ni Priscilla, kagaya sa buhay ni Pablo, diba, ni Aquila, nawa, ito yung maranasan natin. Maranasan natin ang answer o ang kasagutan ng Mark's Upper Room Movement. Maranasan natin ang answer, diba, ang kasagutan ng Mount of Olives. At higit sa lahat, maranasan natin mga kapatid ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos at tuluyang mawasak, diba, yung sinasabing kuta. Ano yung kuta na sinasabi? Yung gawa po ni Satanas sa ating mga buhay. Once na naranasan natin to, diba, wala tayong iisipin. Diba? Kahit may problema tayo, ang tanging iisipin natin ay kasama lagi natin si Kristo. Lagi tayong mapupuspos ng banal na Espiritu at lagi nating mapangahawakan ang kanyang mga pangako at ang kanyang mga salita. Kaya nga po sabi sa pangatlo, ano nahihayag sa pamamagitan ni Pablo na nakilala sina Priscilla at Aquila? Ano po ba naging ni Pablo sa buhay nila Priscilla at Aquila? Sabi nga po dito, nakilala ni Pablo si Kristo malapit sa Damasco. Sa pamamagitan ni Ananias at Priscilla at Aquila ay naipaabot ang mensaheng sirain ang bartisa ng kadiliman. So sa buhay natin mga kapatid, iba, kagaya ni Pablo at Aquila, ano yung nangyari sa buhay nila? Sa pamamagitan ni Pablo, ginamit si Pablo, diba, para para wasakin ang kadiliman o yung bartisa ng kadiliman. Diba? Sa buhay natin, ginamit tayo ng Diyos, diba? Para wasakin ang alin? Ang bartisa ng kadiliman. Bilang isang anak ng Diyos, may authority tayo na wasakin ito, diba? Wasakin ito sa pangalan nino? Sa pangalan ni Jesucristo. Diba? In the name of Jesus Christ, mawawasak yung otoridad at yung kapangyarihan ni Satanas, diba? Kaya nga, sabi pa nga dito, diba? Bukod dito, sabi dito, ang mensaheng iyon ay ipinarating sa mga field na sinagoga na puno ng spiritual na problema. Ngayon mga kapatid, diba, yung sinagoga, diba? Maihalimbawa natin dito sa ating mundong ginagalawan na punong-puno ng spiritual na problema na ang lahat ng tao ay bulag. Diba? Na ang lahat ng tao hindi alam ang katotohanan. Kaya nga ngayon mga kapatid, tinawag ka ng Diyos. Diba? Tinawag ka niya bilang isang anak ng Diyos na may daladalang liwanag. Para para maghayag ng salita ng Diyos dito sa mundo. Diba? Kasi nga ang mundo, para itong sinagoga, punong-puno ng kadiliman. Diba? Punong-puno ng gawa ng tao. Punong-puno ng gawa ni Satanas. Kaya ngayon mga kapatid, diba, sikapin natin o ipanalangin natin na gamitin lagi tayo ng Diyos para maging para maging liwanag. Diba? Para ipahayag, patuloy na ipahayag ang kanyang mga salita at
pangako. Kaya ngayon mga kapatid, sa oras na ito, ano ba sinasabi sa ating conclusion? Ngayon, sa pamamagitan ng paghawak at pagtuon sa salita, ang mundo ay maaaring mabago. Sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ko, diba? Bilang isang anak ng Diyos, ano sabi dito? Maaaring mabago ang mundo. Kaya nga mga kapatid, panalangin ko sa oras na ito, diba sa buhay natin, patuloy tayong gamitin ng Diyos. Kung paano ginamit si Priscilla, si Aquila, at si Apostol Pablo, diba, para magliwanag sa lugar ng sinagoga, ganon din sa buhay natin. Diba? Di lang tayo dito sa church na nagagamit. Maging sa labas, magpagamit tayo. Para ano? Para magkaroon ng kaliwanagan ang mundo. Kaya nga sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan nga po sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa oras nga pong ito, Lord, na ipinaunawa mo sa amin. Panginoon, na bilang isang anak ng Diyos, kailangan namin ipalaganap, Panginoon, ang iyong mga salita at ang iyong mga pangako, Panginoon. Ialis niyo nga po kami, wasakin niyo nga po, Lord, ang gawa ni Satanas sa aming nga pong mga buhay. At kayo po patuloy ang maghari, Panginoon, sa aming nga pong mga buhay, Panginoon. At pagharian niyo nga po kami, Panginoon, ng iyong kaharian, kagaya nga pong naranasan, Panginoon, ni Apostol Pablo, ni Priscilla at ni Aquila, kung paano nila naranasan, Panginoon, ang pangako sa Mount of Calvary, sa Mount of Olives, at sa March Apero Movement, Panginoon Jesus. Maraming nga po salamat, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Kristo. Amen.